Hi mga ka-traders, dalawang parts po ang sasama natin sa video nito. Number 1 po, it's all about retirement fund, paano ito computein, bakit ito mahalaga, at syempre paano mo ma-achieve yung mga goals mo pagdating mo sa retirement years. Number 2 po, yung actual na computation sa pag yung possible retirement fund, no? Dahil iba't ibang tao po, may iba't ibang lifestyle po yan, may iba't ibang preferences, may iba't ibang cost of living, inflation, etc. So kaya naman po, panoorin nyo ng buo ang video na ito para marami kayong matutunan, no? So, bago natin simulan yan, kung bago pa lamang pala dito sa aking TikTok account, YouTube channel, and kung saan mo mga social media ito napapanood, ako nga po pala sa Estudyante Trader, sa full-time financial wealth planner, junior analyst, global trader, and investor, and gumagawa din tayo ng mga videos about personal finance, corporate finance, economics. So mag-subscribe ka na para nang sa gayon, mas marami ka pang matutunan every time na nag-upload tayo ng mga video contents. Ayos po ba yun? So unang-una po guys, no, bakit nga ba napaka-importante, napakahalaga ng retirement fund, no, na makaipon ka nito, na makapaglikom ka nito, at syempre magamit mo siya, no, dun sa mga years na gugugulin mo kung halimbawang nag-retire ka na nga or hindi ka na masyadong makapagtrabaho, hindi ka na nagtatrabaho. Number 1 po is definitely part of financial planning. Kasi syempre, eto muna guys, no, may mga tao magsasabi, naku, bakit mo kino-compute yan, no? Bakit ka kukuha ng life insurance? Bakit mo i-compute yung retirement fund mo? Hindi mo naman sure kung aabot ka talaga dun sa mga years na yon. Well, totoo naman po, there is no guaranteed kahit po saan, di ba? Kahit sa investment, sa buhay. Pero it is a plan, no? It is a way to prepare for your future. Kasi what if mabuhay ka nga talaga ng ganon, no? Ang retirement years po ay 60 years old, di ba po? 60, 65, ganyan, 55. Pero let's say 60. Ngayon, meron po tayong let's say na 20 years pa, no, na possible tayong mabuhay. Yung iba sinasabi nila, yun nga, na ba't mo pa kino-compute? Ba't ka pa mag-iipon? Kung di ba, mawala ka na lang din, let's say, sorry po, no, pero let's say 65, 70 o kahit anumang edad doon. Pero ang point, paano kung hindi nga mangyari yon, at paano kung mabuhay ka ng mas matagal pa sa 80, 'di ba? Mas matagal pa sa 90. 'Di ba? Sorry po pero hingi ka na lang ba sa anak mo? Manghingi ka na lang ba tulong sa government? Pero 'di ba, syempre ayaw natin ng ganon. Nakita na natin 'yan sa mga kamag-anak natin, sa mga kakilala natin na lalo na nagkasakit, walang backup plan, walang emergency fund, walang HMO, walang life insurance, 'di ba? Nawala. So, kumbaga, burden pa siya. Ang ginagawa po natin ngayon is we are doing risk management and prevention na kung saan mas makakatulong tayo, mas makakapagplano tayo. Kaya po napaka-importante ng retirement fund planning, 'di ba? Yung pinaplano mo na. So let us say nga, no, na kung saan maraming nagtatanong, sir, makakaipon pa ba ako ng retirement fund ko, no? 35 na ako, 40 na ako, 45 na. Yes, no? Meron pa rin naman time, no? Na kung saan, gugulin mo, let's say yung 10 to 15 years, no? Talagang, kung medyo may edad ka, no? Mag-ipon ka na, di ba? Mag-invest ka na sa mga safe na investments. No, kuha ka ng financial advisor o kaya naman ng investment advisor mo kung saan mo ilalagak yung pera mo. Ang napaka-importante lang dito, syempre, number 1, aware ka na kailangan mo tong gawin, at number 2, kukuha ka ng iyong mentor, kukuha ka ng advisor mo na legit na advisor na nag-aral talaga ng finance, economics, investment, kung paano kanya matutulungan. Yun lang po yung pinaka-point out natin dito. And number 3 is definitely kailangan siya para nang sa gayon, whether 'di ba, mangyari man yun o hindi, meron ka pa ring maipapasa sa next generation. At hindi ka magiging burden po, 'di ba? Yan ang pinaka-ayaw natin, yung maging burden, 'di ba? Sa family po natin, sa mga magiging anak natin. That is why financial planning is important. No, retirement planning is important. Kasi bukod dun sa saan ka pupunta, na yung mga gagawin mo, syempre, ano ba kailangan nun? Pera. 'Di ba? Hindi ka naman mabubuhay dito sa mundong to nang wala kang pera. So, it is a must that you have the capacity to live and also to help others. Okay? So, yun po ang importansya ng pagpaplano at yung meron ka talagang actual retirement fund. Okay? So, sana po marami kayong natutunan. I think, no, magpo-proceed na po tayo dito sa actual computation ng
yung possible no retirement fund computation na kung saan depende po ito sa cost of living, kung nasaan ka, sa lifestyle mo, malay mo mas magastos ka kaysa sa akin or mas magastos ako kaysa sa iyo. So depende po 'yan sa mga ganong bagay at sa mga ganong factors. Ang importante lang po dito, ikaw mismo na kumikita ng pera, breadwinner ka, 'di ba? Alam mo yung pumapasok na pera sa iyo, alam mo yung lumalabas at syempre paano siya i-project no in the future. Yun po yung ituturo natin sa video na ito. So, kaya sana po tapusin nyo dahil marami po kayong matututunan dito. Ayos po ba yun? Ito nga po yung actual computation natin patungkol sa inyong retirement fund. Unang-una po, wag po muna kayong mabigla, wag kayong sumakit ang ulo agad no at malito dahil ipapaliwanag ko naman po yan sa inyo isa-isa kung ano po yung present value, ano yung yearly expense, inflation rate. Kasi po napaka-importante nito na maintindihan nyo muna yung mga sasabihin ko at mai-consider natin yung mga lifestyles po ninyo, no? Kaya naman, simulan na natin to Unang-una po muna, ano ba yung pinakabasihan muna? No, pagdating sa retirement fund, syempre, yung ginagastos po natin monthly. Okay? At syempre, ita-times natin yan sa 12. O let us say po, for this example po, na kung saan, ginawa ko na nga lang 2024, no? But then, kumbaga adjusted po yan kasi pagdating mo ng let's say 2040, 2050, syempre iba na po yung presyo ng mga bilihin noon dahil nga po meron tayong natawag tayong inflation. So let us say po dito, example natin ay 50,000 per month. O coach, no, Sir Christian, bakit napakalaki naman nata yung monthly expense mo? 50,000 a month times 12, 600,000. Guys, sa totoo lang po, hindi po malaki yan pagdating ng araw. Diba? Pagdating ng 2040, doble na nga po yan 2042. No, yung 600,000 mo, 1.2 million kailangan mo para mabuhay ka ng ganun pa rin. It's because of, again, inflation and other market factors and other risk factors, no? Na kung saan, pagka nagka-pandemic, taas lahat ng presyo ng gasolina, ng commodities, no? Dati po, ang top silog, naabutan ko, 20, 25, 30 pesos. Ngayon po, 80 pesos na, 90. Triple po, no, ang tinaas or more than that. Kaya po ang point natin, ganun po talaga, no, hindi pwedeng 50,000 ang gastusan mo ngayon tapos hindi na siya tataas kasi nga nagbabago-bago po at nag-a-adjust sa mga presyo ng bilihin. Okay? So let us example po natin dito, 50,000 pesos a month. No, for the first year. At ngayon, syempre, ita-times mo ng 12, that would be 600,000. Basic po, di ba? O ngayon, syempre nga po, may adjusted po yan. Ibig sabihin, by the next year, ang dapat mo na pera na panggastos dahil nga po may inflation na ang 10-year average po na inflation, let's say ay 4%. 'Di ba? Ang target po ng BSP 2 to 4% at ang 10-year average po nakita ko mga nasa 3.5. Pero para po margin of safety, gagamitin na natin na 4%, no? Kasi marami pang risk So, ibig sabihin po natin dito, itong 600,000 mo, ita-times mo siya ng 1.04. So, compounded siya. So, dapat meron kang sa 2025. By the way, 20 years pala to, no? Kasi nga po, 20 years, 60 ang retirement year, ang retirement age. Let's say, mabubuhay ka pa ng 20 years. So, yun na nga lang, no? Let's say na lang. Ibig sabihin po, 20 years itong computation na ito. By the way, pwede nga itong paikliin no? By computation na lang or formula. Pero, mas ginawa ko pa talaga siya para mas maipakita sa inyo. So, ang computation natin is from 2024 to 2044. Pero sinum up na lang po yung parang cash or future expense dyan So, let's say 600,000 times 1.04 or 4%, yan po ay 624,000. At ito pong 624,000, tinimes po ulit natin, magiging 648,000. Kumbaga, lumalaki din yung expense mo dahil nga po tumataas yung presyo ng mga bilihin, which is what? Inevitable, which is hindi na siya maiiwasan. Nandyan na talaga yan, no? Tumataas presyo ng ganito, ng ganyan, mga serbisyo, kasama po talaga yon. Okay? So, that's why, ina-adjust din po natin yung ating magiging future cash flow, yung ating magiging future na gastos. Okay? Dahil sure po, lalaki talaga yan. So, ngayon, makikita po natin dito na ang retirement po natin na fund na kailangan up until 2024 talagang nandito, no? Na by 2042, lumaki na siya ng 1.2 million. Kumbaga, dumoble.
no? In just let's say 20 or 17 to 20 years, no? Doble na siya. Yung 600,000 mo, kailangan by 2041, meron ka ng 2042, meron ka ng 1.2 million plus, no? 2044 naman, 1.3 million. Okay? So ngayon, if we sum all that, ang ginawa ko lang po dito yan, yung 20-year expense mo possible with inflation impact ay, ibig sabihin nga po, inflation adjusted siya, dinagdagan, hindi lang po to 600, 600, 600, kumbaga mas dinagdagan natin, yan po ay aabot ng 19 million, 'di ba? 19.1 million. Or almost 19.2 million, no? Na kung saan, ibig sabihin, ito yung kailangan mong pera na makapag-ipon or ma-invest, kumbaga, makuha mo, no? By your 60 ka na, di ba? Ito po yung kailangan. Kailangan natin matabi. No, ngayon, marami magsasabi, Coach, 19 million, or yung iba pa nga, umaabot 50 million daw na retirement fund. Maliit pa nga ito, no? Maliit pa yan kung gusto mo mag-travel. Diba? Kung gusto mong gumastos, gumala-gala, maglibang, lahat ng leisure, enjoy sa buhay. 19 million, guys. Diba? Kung medyo magastos ka, mabubuhay ka 20 years, no? Pero ang lifestyle mo, luho mo, no? Hindi pang 50,000. Hindi pang ganun. Syempre, maubos agad yan. Maubos po agad yan, 19 million. Pero ang point, yung iba, let's say na lang, Coach, 19 million, ang laking halaga naman yan, hindi ko ata yan maiipon sa tanan ng buhay ko. Well, ang sagot po natin dyan is, okay lang naman po yun, kasi ito, mga estimated and assumptions lang po. Or let's say, kung hindi 20 years, kahit buffer mo muna, 5 to 10 years, may magastos ka, di ba? Kumbaga, ang point lang natin dito, ang mahalaga, kahit hindi ganitong eksakto, dahil nga lang naman niya ay assumption, estimated, ay magkaroon ka pa rin ng set aside na funds na gusto mong gagastusin, may magastos ka, pagka ikaw ay nag-retire na. Napaka-importante po yun, guys, diba? Dahil kahit wala kang 19 million, pero let's say may SSS ka, diba? Meron ka pang HMO, plus meron ka pang GSIS, na wala kang, kumbaga may pension ka na, libre ka pa sa healthcare, ang point natin doon, ano yung isinantabi mo na bukod para ikaw ay mabuhay, may magastos kung halimbawang wala yung mga yon. So dapat po meron talaga, no? Napaka-importante talaga po niyan. So 19 million po, eto 50,000 per month pa lang yung gastusan. Let's say po sa Metro Manila, 'di ba? Magkano ang renta po dito ng bahay? Ang renta dito ng bahay, let's say 10 to 15,000 na, pinakamalit na yung 10. Diba? Nag-increase na yung mga renta, or let's say 15 to 20,000, mang ganyan. Ang point, 'di ba? Kung ang sasabihin mo sa akin ay ang gastos ko lang po, tas may pamilya ka pa, 'di ba? So, maliit po yung 20,000 a month kahit ngayon nagastusan. Kapos na kapos po yun. Alam nyo po yan, guys. So, kaya ang point natin, lagyan nyo na ng allowance. Sabihin nyo ng 40,000, 50,000. Kasi in the future pa naman yun eh. No? Maapektuhan pa nga ng inflation yan. Yung 50,000 mo per month, pagdating ng 10 years, 20 years after, maliit na lang po yan. So, kailangan tumataas din po yung ating kita. Tumataas din yung ating revenue, yung pag-i-invest natin, kumita tayo ng malaki talaga para ma-afford natin yung ganyan lifestyle. Kasi inflation, hindi na nga po yan maiiwasan. Okay po ba yun? So, kaya 19 million, guys, maliit pa po yan, no? Kung gusto mo mag-enjoy pa, mag-travel, sobrang maliit pa po yan, guys, no? Wag nyo i-judge, pero yung iba, ang ginagawa nila, retirement fund nila, 50 million pataas. 50 million pataas, umabot po na 100 million. Syempre, yung iba po talaga may kaya yun sila, no? Nakakapag-goal sila ng ganon. Pero kung as I mentioned to you, kung halimbawa wala kayong means na talaga mag-ipon ng let's say 5 million, 10 million, o kahit man lang meron kang 1 to 2 million, di ba? Minsan nga, mabilis pang maubos yun. Kaya kailangan talaga ang point dyan, time value of money. Mas bata ka, mas makakapag-ipon ka, you have the time, you have the energy, and you have the effort, no, for you to be able to build that capacity, to build that foundation. Para pagdating mo ng, let's say, kahit nga, di ba, 35 ka, 40, marami dyan, guys, no, retired na. Bakit? Kasi nag-ipon, nag-delayed gratification, at nagsumikap talaga sila para ma-achieve nila itong mga ganitong number.
Okay, so kaya po sana no, marami kin natutunan diyan. Ito habol na lang natin. Hindi na actually to kailangan, pero kung medyo detailed ka pa, ano ba yung pinaka point? Ito yung kailangan ko. For example lang po, no, pero ako mas tataasan ko pa diyan, hindi lang 50,000 per month, no. Pero let's say example, ang kailangan kong malikom or maipon na pera in my retirement years ay 19,181,000, let's say. Ngayon po, kukunin natin dyan yung future value kasi yan. Kukunin natin yung present value ng aking future expense, which is gagamitin na, ibabalik natin sa present value niya. Kasi ito future value eh. So, pag binalik natin yan, paano mo makukuha? Let's say, paano mo makukuha itong 19 million na to, no? In that years, no? So, kailangan daw ngayon, diba? Meron kang 8.7 million, diba? Or 8,750,000 na kung saan i-invest mo siya sa 4%. No? Halimbawa, kumbaga, dapat meron ka ngayong 8 million, tapos i-invest mo siya sa mas mataas sa 4% or let's say 4% for you to be able to get this. No? Pero nga kung wala kang 8 million or kahit 1 million, medyo nga mahirapan kang ma-reach itong target na to. Bakit? Dahil nga napakalaki, 'di ba? Sa karamihan ng mga Pilipino. So, pero ang point po natin dito, kailangan guys, 'di ba? Halimbawa kung gusto mo ma-achieve, yun lang po yung present value niya. Ibig sabihin, ang present value ng mga future na gagastusin mo ay 8.7 million unadjusted, no? Yun. So, discount rate, ginamit natin discount rate na 4% ayon sa inflation rate. Okay, so, pero, nonetheless, ano na lang po ba ang financial goal natin, no? Pagka, ito pong summary or sum up po natin. Siyempre, number 1, ang pinaka-goal po natin dyan ay palakasin at pataasin ang ating income opportunity, no? Ang ating income preparability na maitaas po natin yan. Siyempre, ma-expand po natin yan, yung potential income natin. Diba? Mag-side hustle ka, mag-business ka, bukod sa trabaho mo, magtrabaho ka na magtrabaho na. Siyempre, huwag mong pabayaan yung health mo, pero ang point ko, humanap ka ng mga paraan paano ka kikita ng mas malaki. Yun lamang po, no? Number 2, siyempre, magtabi ka na magtabi, no? Not just only to save, but also to invest. Mag-invest ka din para sa future mo, mag-invest ka din para sa mga kumbaga anak mo, paganday mo yung buhay nila, ng pamilya mo, yun lang naman yung trabaho ng pera dito no? For the convenience and also, 'di ba, pag may nagkasakit, may pera ka. Iba pa tong retirement fund sa emergency fund, no? Marami pong klase ng funds kasi before ka talaga maging established, no? Before ka talaga maging financial stable, bago ka maging financially free, no? Financial freedom daw. So, kaya naman yan. And also, mag-invest ka rin, no? Palaguin mo yung pera mo, 'di ba? Yan po ang syempre, bago kayo mag-invest sa kahit anong investment vehicle or venture, napaka-importante guys na meron kang mentor, advisor, 'di ba? Na talagang nag-aral siya ng finance, investment, economics in a professional way para syempre matuturuan at mag-guide ka niya ng maayos, no? Yun po ang napaka-importante diyan. At syempre, yung mga variables po or factors, no, dito sa ating diniscuss ay syempre yung cost of living. Mamaya nasa US yun, lagpas pa ata sa 200k, 300k ang gastusin nun. At ang income nun, syempre, iba-iba po, no? Ang cost of living mo, halimbawa, isang pamilya na kayo, talagang ang gastos nyo lang, 20,000 a month, tipid na tipid kayo, edi syempre, iba yung ilalagay mo dito, kung saan ka komportable. Diba? Magre-retire ka na nga lang, nagtrabaho ka, bigyan mo na yung sarili mo ng komportableng buhay, diba? Iparanas mo na sa yung pag-travel, syempre, yung hindi ka mai-stress sa mga gastusin, talagang pagsipagan mo ngayon, no? So, syempre, iba yung lifestyle, health condition, baka mamaya, yung nanonood nito, may mga health conditions na, may mga may sakit or may disability. Syempre, iba-iba po, no? Hindi ko naman sinabing kailangan ganito, no? Sakto. Kasi nga, iba-iba tayo ng capacity, ng kalagayan sa buhay. Ayan. So, syempre, inflation rate sa bansa na yon, kung halimbawa dito sa Pilipinas, may iba't iba pang factors may CPI, mamaya yung kinakain ko, hindi rin pala yung ganun yung kinakain mo, iba yung inflation rate nun. So, iba-iba po talaga. Kaya ang importante lang dito, ma-determine mo muna, number 1,
ano ba yung mga financial goals mo muna, 'di ba? Makapagtayo ng bahay or makabili ng bahay, 'di ba? Maging financial stable, magkaroon ng maayos at magandang pamilya na hindi na problema sa pera, hindi nag-aaway sa pera. Yeah, that is the pinaka goal po natin. I-define mo muna yon sa sarili mo. Pag na-define mo na yon, saka ka mag-compute ng ganito. Kumbaga, mag-self-reflection ka muna, mag-evaluate ka muna. Diba? Mag-self-reflection ka, ano ba nangyari sa buhay ko, no? May pangarap pa ba talaga ako? Ano ba yung future ko? Hindi naman sa ine-overthink natin, pero pinagpaplanuhan kasi natin. Yan ang magandang part dito. Kung wala kang plano, paano ka na? Diba? Paano kung talaga mabuhay ka pa ng ganyang edad, diba? Tapos wala kang kaplano-plano, paano ka na? Diba? Hingi ka na lang ng tulong sa mga anak mo or sa gobyerno. Siyempre, ayaw natin po ng ganun. Kahit na nangyayari siya, nakita na natin, lesson learned na siya. Okay? And siyempre, ang pinaka goal natin dito, siyempre, mag-invest tayo ng talagang lagpas sa inflation. The number one ruling in investing, siyempre, mag-aral, ganyan. Pero ang point, pag mag-i-invest ka, siguraduhin mo, talaga mas mataas sa inflation rate. Kasi siyempre, tumataas presyo ng bilihin, tumataas din yung kita mo na mga savings mo na ininvest mo, pero ang point, sabay lang sila. Syempre, pag mag-i-invest ka, mas maganda nung above 4% na, above 5% na. Okay, at syempre, merong mga investment vehicle na ganyan, such as bonds, mga certificate of deposits, mga savings rate, mga ganyan. So, marami pong mga investment vehicles, kaya nga po vehicles no? Kumbaga siya yung sasakyan mo, no? Siya yung magiging sasakyan para makapunta ka dun sa mga goals mo. Okay, so kaya yun lang mga ka-traders, no? Napahaba na ang ating video dahil gusto ko talaga ma-discuss sa inyo ito na maigi dahil alam ko valuable na valuable ito para sa mga OFW, sa mga kababayan nating Pilipino, nasa abroad man or nandito sa sariling bansa. Kailangan po guys, medyo pinaplano na natin to, lalo na kung medyo nasa 40s ka na, 45, ganyan. So, napaka-importante. Pero ang point, the earlier, the better, the younger, no, the better as well, dahil mas mapaplano mo na maigi, 'di ba? Lalo na kung balak mo magkapamilya dahil hindi lang ito yung magiging gastos mo, maraming ka pang i-consider kung 'di ba, gusto mo na maginawang buhay, magta-travel kayo, this and those, maraming factors po na kino-consider. Kaya yun lang mga ka-traders, no. Once again, sana po marami kayong natutunan dito sa video natin na to, no, na kahit umabot na tayo ng 20 minutes plus. Alam ko naman na marami kayong natutunan. Please like, follow, share, and subscribe for more contents like this. Estudyante Trader po, no? Kung sa mga OFWs dyan na gusto nyo matuto ng tamang way ng financial planning, ng tamang way ng pag-i-invest at ng pagte-trade, gusto nyo matuto ng mga knowledge and skills at dyan, you may contact me kasi actually nagbibigay tayo ng pre-mentorship, pre-consultation para sa mga kababayan nating Pilipino na nasa abroad man o nandito sa bansang Pilipinas. Gusto natin makabigay po ng further knowledge, literacy, and ng awareness and ng guidance po, no? Para syempre, prepared po, no? Planado po ang ating future. Kumaga kahit na hindi ito 100% mangyayari itong mga computations and assumptions natin sa kanya-kanya nating buhay, pero syempre, marami pa rin tayong matututunan, no? At equipped tayo, prepared tayo. So, yun lamang po mga ka-traders. Mag-follow lang po kayo for more contents like this at mag-message kayo kung gusto nyo matuto ng pre-trading webinar and seminar and mentorship. Book ko lang po kayo, no? Mag-message lang po kayo para mabook yung iyong schedule. So lamang po, God bless you all and see you on my next vlog. Bye-bye po mga ka-traders. God bless po.